Masama lagot ka na, ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, isang bangkay, hostage ng isang punerarya sa Maynila. Bago kasi makita ng mga kaanak ang labi ng kanilang minamahal, show money muna raw, naaabot sa 57,000 piso. Uy! Kayong mga bakulaw dyan, humanda kayo sa aming ambush. Patoma ni Kap na uwi sa Rambulan at ang pinagtulungan nila Kap at ang kanyang matanod na ospital hanggang sa mamatay. Ako naman Kap, isa kang modelong pasaway. Check, mawalang hangover mo sa aming rest back. Hindi lang isa kundi isang katerba ng naloko ng isang stapadora ang racket ng Kulokay. Mangutang at gawing pangkolateral ang titulong di naman niya lupa. Racket mong mapanlin lang, bibigyan tuldok sa modos. Magandang hapon mga kapatid, ihanda na ang lilipatang kulungan o ospital dahil kundi kalaboso, ospital ang bagsak ng mga talimpadas sa lipunan. Ibibiyay na silang lahat ng T3 para wala ng perwisyo at wala ng aping magrereklamo. Kaya mga tol, sumakay at mag-enjoy sa trip ng programang tuwing hapon dahil lalarga na uli ang bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush! Isang pamilya ang labis na naghihinag-face. Namatayan na daw kasi sila pero tila hino-hostage pa ang labi ng kanilang kaanak. Paano naman kasi kailangan daw bayaran ng pamilya muna ng halagang 57,000 piso, 57,000 pesos bago nila masilayan ang bangkay nito. Abay, loko! Ano? Ambushin natin ang damuho! 5 ng Desyembre na mabalitaan sa dyaryo ng pamilya ng Sikyo na si Julian Bangit na nasawi ito matapos magpakamatay sa pamagitan ng pagbabaril sa sarili. Mula Batangas, agad silang lumabas ng Maynila para makita ang bangkay ng biktima. Pero pagdating sa St. Ivan Funeral Home, kung saan nakalagak si Julian, ni hindi pinakita sa kanilang bangkay ni Julian. Kung hindi nila babayaran ng halagang 57,000 pesos para lang sa imbalsamo na tatagal lang naman ng 7 araw. Wala kami kahit isang kusing. Sabi ko nga nag-utang lang ako pamasay papunta dito para gusto ko lang makita ang asawa ko. Dahil hindi naman taga Maynila, nag-canvas sa pamilya sa ibang punerarya para sa mga package. Pwede daw 18,000 lahat-lahat na yon. Duda nila may komisyon ng mga pulis Maynila na nagdala sa bangkay sa nasabing punerarya. Sila mismo yung pumunta dyan, sila po yung kumuha, hindi po kami. Bit-bit ang surveillance, sinubukan naming makuha ang katawan ng kanilang kaanak. Pero gate pa rin la, hindi pa rin makukuha ang bangkay hanggat hindi nagbabayad ang pamilya. Gusto na namin mailibing yan. So ano yung dapat namin gawin? Gawin namin nila. Hindi namin pwedeng kunin. Maging sa aming pagtatanong, aabot lang ng halagang 23,000 piso kasama na ang kabaong sa iba pang mas malaki pang punerarya. Napagtanungan ninyo inabot ng almost 60,000. Kung i-compare natin sa pricing ng funeral service ko, medyo malaking diferensya. 3 araw ng patay si Julian pero hanggang ngayon ay hindi pa ito nasisilayan ng pamilya. Para sagutin ang reklamo niya, nasa linya ng aming telepono si Ginoong Marcelo Fiana, ang manager ng St. Ivan Funeral Homes. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po naman, sir. Aha. Bakit ho inabot ng 57,000 itong serbisyo at saka ataol nitong namatay? Gayong hindi pa naman ho sila lumapit sa inyo para sabihin ko anong klaseng libing, anong klaseng ataol, napakamahal po nito, Ginoong Marcelo. Ganito po, sir, ang nangyari dyan. May pag-uusap na pong nangyari kung ano yung klase at kung ano po yung dapat namin pong gawin. Sila po mismo ang may gusto, ganun po ang gagawin namin na ang klase ng servisyo. Kaya ho sila mismo namili o nagbigay kung ano po yung aming Mr. gagampanan. Mr. Opiana,
Kayo ho'y nagsisinungaling sa akin kasi kausap ko yung mga tao, hindi ho sila namili. Nagulat na lamang ho sila, sinamahan pa kayo namin ng surveillance camera. Wala ho silang pinipili, bagkos itinuro lang po ng pulis sa inyo na dyan sa inyong punerarya nakalagak yung patay. First time ho nila pumunta, sinasabi niyo 57,000 na. Wala hong ataon pa yan. Ganito po sir, nangyari talaga dyan. Nagpunta na po sila. Nagpunta nga ho sila, kaso merong sinabi nyo na kagad 57,000 nga eh. Oh, wala po sila pinipiling ataol. Sino ba namang loko ang pipili ng ataol? Security guard lang ho yan, hindi lang kaya yung ganong serbisyo. Alam mo, kung bakit Mr. Opiana, sinabi Tulfo. Alam mo kung bakit naging 57,000? Kasi namimigay kayo ng komisyon sa mga pulis na nag-repair ng bangkay dyan sa inyo. Hindi po. Bayad lang po talaga siya. Ay, nako, servisyo po. Piana, ayaw na kita makausap dahil walang patutunguhan ito. Nagsisinungaling ka lang. Sandali lang ha, kausapin ko na lang ito si Mayor Lim. Mas mabuti pa itong may paruroonan itong pag-uusap na ito. Para aksyonan po ang reklamo niya, nasa linya po si Ginoong J. Marzan, ang City Administrator ng Lungsod ng Maynila. Magandang hapon po, Ginoong Marzan, sir. Ginoong Marzan, magandang hapon po. Sir? Balikan ho natin si Ginoong Marzan. Yan ang problema. Tama ka dyan, Tol Rafi. Kung hindi mga police, yung mga nasa ospital, yung mga... Yes. May ito mga nga, pag meron yung naging aluna, yung mga ahente ng mga punerarya, nakapaligid na yan sa mga ospital, malakas ang pangamoy niyan. Kinakausap na yung mga nurse, iba, janitor, pati kuminsan, clerk, doon sa ospital. Tapos papasa. Kuminsan sabihin pa ng mga pulis, teka muna, wag muna. Kailangan inspeksyon muna namin. So pati pulis bibigyan ng komisyon. So hanggang sa pumatong-patong lumaki. Kaya tama ka doon, Tol. Paano maging 57,000 at pumayag yung pamilya, samantalang napakalaki at wala silang ganun klaseng pera. Kaya bobo itong, ano man pala nun? Sinungaling? Oo, si Opiana. Opiana, walang hiyayan. Nasa linya po ng aming telepono si Ginoong J. Marzan, City Administrator ng Lungsod ng Maynila. Magandang hapon po, Ginoong Marzan, sir. Magandang hapon po sa inyo. Lalapit lang ho namin itong kaso ng isang kababayan ho natin na yung asawa niya ay nasa St. Ivan Funeral Home. Abay, sinisingilo sila ng 57,000. Ala naman ng kapera-pera mga ito. Hindi naman ho sila namili ng ataol. No choice sila. Biglang sinabihan sila ng St. Ivan na 57,000 ay bigay nyo bago nyo makita yung bangkay. Mali ho yun. Ay, ano ho pwedeng maitulong po ng lungsod na Maynila rito? Puntahin niyo lang po sa opisina ko, sir, tapos sasamahan ko sila mismo dyan sa may Ivan Funeral Home para makita natin kung bakit ganun kalaki ang sinisingil ho na kung wala naman ito yung bagay babayad, maliit man ho yung nagigipitin nila. Kasi po wala ho talagang singkunduling, security guard lamang ho yung lalaki. Siguro pinakamaganda dyan, mag-ingat din ho kayo dahil mukhang sinungaling ho yung may-ari ng punerarya. Mr. Marzan, si Ben Tulfo. And then gusto lang ho namin, Mr. Marzan, marinig sa inyo kung may maitutulong ba ang tanggapan ni Mayor Lim dito sa mga kasong kapareho nito. Dahil kuminsan meron kayong libreng palibing, hindi ba? Meron po kami. Bakit hindi nyo lang tulungan? Meron po kami libre lahat. Libre po yung ataw, libre yung... Alright, sige. Baka sakaling, Mr. Marzan, magawa ho ninyo sa tulong ho ni Mayor Lim, sa tanggapan ho ninyo, na makuha ho nyo yung bangkay, bigyan nyo na hong libreng ataol, pa-discount nyo na lang hong kanilang katarantaduhan na ginawa doon sa pobreng pamilya. Pa-imbestigahan ho natin yung funeral homes niyan at bibigyan ho natin na maayos na libing ho yung pamilya. Sige. Sige po, sir, papuntahin ho namin sa inyong tanggapan bukas yung pamilya. Salamat, sir, ha? Mga babae at batang inaapi, may resback na kay Tol Rafi. Sa Barangay Bagong Buhay Tondo, Ormoc City, ang kapitan, hindi modelo ng kaayusan, kundi promotor sa kalokohan. Dahil ang patagay ni Kap, nauwi sa rambulan, at ang matindi, ang lalaking pinagtipan, namatay ng walang kalaban-laban, mga tol. Sa pamumuno ni Chairman, Kapitan Tagay, na sinlaki ng kagaw ang utak. Tikman mo ang aming resback. Patagay ng kapitan na nauwi sa patayan. Ito ang reklamong nilapit ni Flor de Lis